Hanggang kailan kakayanin ng pag-ibig na binigyan ng ikalawang pagkakataon na itama ang nakaraan kung ang desisyon ay may kalakip na pagsubok sa kasalukuyan na hindi na maiiwasan. Tampok sa bagong edisyon ng Wish Date Concert, ang isang kwento ng pag-ibig na binigyan ng hindi maipaliwanag na pagkakataon. Isang tsansang muling buhayin ang relasyong minsan nang tinuldukan. I'm breaking up with you. May nagawa ba ako? Kailangan lang natin maghiwalay. Ganun ba ako kadaling iwan? Matapos ang matinding emosyon at all-out feels na dulot ng Wish Date Love Tales noong 11th Wish Anniversary Concert, muling nagbabalik ang tambala ni na Vybor Escrito at Joao Constancia para naman sa ika-20 edisyon ng Wish Date na pinamagatang Rewrite. Bit-bit ang samut-saring emosyon na nagdala rin sa mga manonood sa paglalakbay sa oras ng alaala at damdamin. I think you can see yung determination niya. Mas nagiging determined siya to actually rewrite yung love story nila ni Lyndon. This time, there's this longing, there's this determination nga to change what has already happened. Kay Lyndon naman, I guess, nung first part, sobrang torpe ni Lyndon. Pero ngayon, since nabigyan siya ng second chance, porsigido siya para ikuha ang pag-ibig ni Bianca. Bukod kina Vivory at Joao, muli ring nakasama sa Wish Date Rewrite sina Linel Navidad, Sean Salvador at ang batikang aktres na si Miss Susan Africa. I think sa story talaga, isa talaga sa pinaka-twist yung kay Vanjie. Kasi kahit ako upon reading the script, parang, direct, wait lang po, ano po nangyari? Akala ko po pinili na ako. Tapos biglang, ay, binawi. Okay, so ayun, talagang yung shift ng character ni Vanjie. Feeling ko mas nag-intensify lang kasi strong character na si Vanjie sa first part. Yung sa second naman, parang, oh, grabe. Patok na patok sa mga wishers of all ages ang mga kanta ng OPM legends na Apo Hiking Society na naghatid ng matinding throwback. Hindi lang sa mga new generation, kundi maging sa mga OG fans ng 70s hanggang 90s na muling nagpaalaala ng matatamis nilang nakaraan. Kasabay ng malakas na palakpakan, ramdam ang nostalgia na tila ba ang bawat linya ay may nakaukit na memorya. Inaabangan ko po sila kasi simula po bata ako, yun na yung napapakinggan ko sa parents ko and may special memory po siya para sa akin. Siyempre, may mga revival song na pinerform na ng ibang artist na talagang nag-hit. It's all because of the Apo Hiking. Ayon naman sa grupo, hindi lang performance, kundi isang natatanging karanasan ang kanilang unang pagsabak sa Wish Date Concert. It's a type of show that we have never done before na merong what you call this, television component, merong live drama component, tapos kakanta kami. Parang we have a song for every team eh. So I felt na somehow nagko-connect sa tao. Actually, natuwa kami na nangyari itong show na to. Matagal nyo na pala ginagawa ito. At masaya naman kami na imbitahan kami kasi we're a new band, no? So, naisip lang namin na talagang pinapatotoo lahat naman nagawa naming kanta through the many years. Kasama rin sa nagpakilig at nagbigay buhay sa entablado, ang bandang Over October na naghatid rin ng mga awiting may lalim at hugot na relatable naman sa bagong henerasyon. It's always a pleasure playing for Wish Date dito sa with KDR Music House. It's always such an experience. Even for us, we get to appreciate our songs more because of the visuals and the story and the narrative and the reactions of the people. Grabe, iba talaga yung experience, especially dahil nandyan yung mga tao. Nagdagdag naman ang sariling timpla ng emosyon at musikalidad ang rising singer-pianist na si Aquila Paking. Isang performance na nagpakita ng kanyang kakayahang pag-isahin ang vocal at tunog ng piano na lalo pang nagpalalim at nag-iwan ng matinding impresyon sa mga manonood. Alam naman natin 70s music, yung 80s, 90s, yung OPM na solid. Grabe yung music quality nila noon.
And so parang ako, parang as someone in the in new generation, syempre gusto kong ambag sa OPM na quality yung katulad ng sa kanila kasi inspiration ko sila. And to think na nakakasama ko sila sa ganito sa concert, exciting na kaba na halo-halo eh. Samantala, labis naman ang naging pasasalamat ng mga artist ng Wish Date Rewrite sa suporta na muling ipinakita ng fans sa Part 2 ng istorya. Wishers, thank you sa pag-support sa Wish Date Rewrite. From the bottom of our hearts, we're very, very grateful and sana nag-enjoy kayo. Thank you so much po sa sumuporta and sa patuloy na sumusuporta sa Wish Date concerts and of course sa Rewrite. Because of you guys, Part 2 wouldn't happen because if you guys didn't enjoy Part 1, so maraming salamat sa inyo. Sa Wish Date Rewrite, hindi lang mga kwento ang muling isinulat, kundi pati ang mga alaalang patuloy na binubuo ng musika at ng mga tagapakinig na patuloy na humahanga. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.